Ang pagbabalik nitong si Choso sa duelong nangyayari ngayon sa gitna ni Kenjaku at ni Yuki Tsukumo at ang hindi inaasahang ataking ginawa ni Kenjaku na maaaring maging dahilan ng pagkamatay ngayon nitong si Yuki. Ang lahat ng yan at iba pa ay tatalakayin natin ngayon sa ating chapter review ng Jujutsu Kaisen Chapter 207. It's the updated weeb at kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews para sa Jujutsu Kaisen ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at naring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release reviews para sa Jujutsu Kaisen. Alam kong medyo matagal tayong nawala at hindi nag-upload ng videos, subalit simula ngayon ay magpapatuloy na tayo sa ating pag-upload ng videos para sa chapter reviews sa Jujutsu Kaisen, One Punch Man at Black Clover. Kaya wag na nating patagalin pa at simulan na natin ang talakayan. Konting recap mula sa previous chapter which is Jujutsu Kaisen Chapter 206 ay natunghayan na nga nating ma-deploy nitong si Kenjaku ang kanyang domain expansion ang all-encompassing Garbadatsu. Which is na-counter naman sana nitong si Tengen, however nakapag-create pa rin itong si Kenjaku ng isang napakapanibagong attack na hindi inaasahan nitong si Yuki Tsukumo, therefore nakapag-inflict siya ng napaka-severe na wounds and injuries dito kay Yuki. But still, pumalag pa rin itong si Yuki Tsukumo kahit durug-durug na nga ang isa niyang braso. Then matapos nang ma-reach nitong si Yuki Tsukumo ang kanyang limit ay bigla nang bumalik sa scene itong si Choso. Therefore, commencing the 2v1 battle na inaantay na natin ng napakatagal. Kaya ngayon, mag-proceed na tayo sa Chapter 207. Tulad ng dati, ang pangalan pa rin ng chapter na ito ay Star and Oil, subalit part 3 na. Sa early pages or early panels ay makita natin ang isang flashback na naman sa kung paano nagplano itong si Yuki Tsukumo, si Choso at si Tengen sa kung paano nila tatapatan itong si Kenjaku. At dito ay nabanggit na nga nitong si Choso kung ano talaga ang plano niyang mangyari, which is ang i-bait itong si Kenjaku para papaniwalain siya na patay na talaga o hindi na capable of fighting itong si Choso. Kaya naman nakita nga natin sa early chapters na para bang nag-collapse na si Choso at nawala na sa consciousness. Subalit kasama pala yun sa plano nitong tatlong to. Sa pamamagitan ng paglinlang dito kay Kenjaku ay babalik na naman pala itong si Choso talaga sa laban para tulungan itong si Yuki Tsukumo dahil ine-expect pala nila na talagang ma-overwhelm pa rin itong si Kenjaku, itong si Yuki Tsukumo at itong si Master Tengen kahit na magtulong pa sila. And then as soon as aakalain itong si Kenjaku na panalo na siya sa kanyang 1v1 battle laban kay Yuki ay papasok na ngayon itong si Choso. And as we can see sa next panel ay nandito na nga si Choso habang handang-handa ang gamitin ng kanyang piercing blood dito kay Kenjaku na hindi pa talaga nakakapag-guard. And then as soon as na-realize ni Kenjaku na meron nang magagawang counter-attack ngayon itong si Choso laban sa kanya, ginamit naman ngayon itong si Yuki Tsukumo si Garuda para ma-pin down pa rin itong si Kenjaku sa kinatatayuan niya sa pag-a-add ng napakadaming weight kay Garuda upang hindi na makaiwas itong si Kenjaku sa gagawing piercing blood nitong si Choso. And then in this panel, kitang-kita naman natin na nakatutok na talaga ang piercing blood ng kamay nitong si Choso sa ulo nitong si Kenjaku at point blank range, which means kapag tinamaan nito itong si Kenjaku ay siguradong deads na agad. Habang sinasabi pa nga nitong si Choso na hindi natin mapaniwalaan, papatay na daw niya ngayon ang kanyang daddy. And precisely ang sinabi niya sa dialogue na ito ay it's daddy killing time. A little bit of comedy in the midst of napakatinding laban na ito, but then na-launch na nga nitong si Choso ang kanyang piercing blood na talaga namang nag-hit at nagland talaga ang physical contact dito kay Kenjaku dahil as you can see talagang tumutulo ang dugo nitong si Kenjaku matapos siyang tamaan ng piercing blood nitong si Choso sa kanyang ulo. But then kulat itong si Choso at si Yuki dahil hindi pa patay itong si Kenjaku dahil ginamit niya ang pagkalas ng kanyang ulo para maiwasan or para ma-mitigate ang damage na tinanggap niya mula sa piercing blood. Isa itong teknik na ginagamit ng karamihan sa mga boxers para ma-mitigate nga ang mga tinatanggap nilang suntok sa pamamagitan ng pag-move o pag-tilt ng kanilang ulo sa direksyon ng suntok na kanilang tinatanggap. At sa pamamagitan ng paggamit ng teknik na yon ay hindi napatay nitong si Choso itong si Kenjaku, subalit kita naman nating nagland pa rin siya ng hit. Hindi naman sinayang nitong si Yuki Tsukumo ang pagkakataon at ang opening nitong si Kenjaku at agad na nag-follow up na naman ng napakaraming attacks gamit ng kanyang paa. Alam kong dito ay marami na naman sa inyong magtataka kung bakit kinakaya ngayong tanggapin nitong si Kenjaku ang mga blows na ginagawa nitong si Yuki Tsukumo considering na meron nga siyang Wrath of the Stars. The only explanation na naman dahil nga napakalakas ng tinanggap na injuries nitong si Yuki Tsukumo ay bumaba din ang output ng kanyang curse technique na dahilan kung bakit wala siya sa maximum output at hindi niya kayang patayin agad itong si Kenjaku tulad ng ginawa niya kay God Ganesha na napatumba nila ni Garuda within just one blow.
Thinking about how naman ginamit itong si Kenjaku ang napaka-tricky na move na yun na talagang napaka-risky, naisip ngayon itong si Yuki Tsukumo na talagang nako-corner na nila ngayon si Kenjaku dahil napipilitan na itong gumamit ng parabang mga napaka-risky na mga moves para lamang makasurvive. It was at this moment nang pumasok na rin itong si Choso sa hand-to-hand combat na ginagawa nitong si Yuki Tsukumo at ni Kenjaku. Pinagpatuloy nitong dalawang ito ang pincer attack kay Kenjaku with so many combinations na napakatagal hanggang sa dumating sa point na pareho nang tumatama sa mukha ni Kenjaku ang mga blows na binibitawan ni Yuki at nitong si Choso. But then na-realize ngayon itong si Choso na hindi sapat ang output nila para mapatay itong si Kenjaku sa hand-to-hand battle. Kaya naman sinabi niya na kay Yuki Tsukumo na i-recover niya na ang kanyang mga injuries para naman magamit niya na uli ang kanyang Wrath of the Stars sa kanyang maximum output para mapatumba na nga nila itong si Kenjaku. However, in the brief moment na ginamit nitong si Yuki Tsukumo ang kanyang reverse curse technique ay bumaba din ang output ng kanyang Wrath of the Stars dito kay Garuda na dahilan kung bakit nawala ngayon si Kenjaku sa pagkakayapos ni Garuda sa kanya. Knowing Yuki Tsukumo naman hindi niya pinalampas ang pagtakas na yun itong si Kenjaku, bagkus tinawag niya agad si Garuda at kinonvert si Garuda sa parabang isang whip na ihinampas at ibinalibag niya sa buong lugar na pinaglalabanan nila nitong si Kenjaku. May kita naman nating talagang napakalakas ng whip nitong si Yuki Tsukumo sa pamamagitan ng paggamit kay Garuda dahil nasa maximum output na naman nga ang Wrath of the Stars ng dalawang ito. Pinagpatuloy nitong si Yuki Tsukumo ang pag-wreck ng Havoc sa loob ng pinaglalabanan nila hanggang sa dumating sa point na para bang mapagtutulungan na naman itong si Choso at nitong si Yuki Tsukumo sa Kenjaku by attacking on both sides, but then makita nating para bang relax na relax itong si Kenjaku. And then bigla na lamang bumagsak ngayon itong si Garuda at si Choso bago pa man lamang nila malapitan si Kenjaku at makapag-land ng isang severe na blow, which only means na recover na ngayon itong si Kenjaku ang kanyang curse technique at talagang mahihirapan na naman silang makipaglaban ngayon sa final villain na to. Choso realizing na talagang na-recover na nga nitong si Kenjaku ang kanyang curse technique at mahihirapan na sila, si Garuda naman ay hindi pa rin nagpapapigil sa gravitational attacks nitong si Kenjaku at agad siyang parabang mag-launch pa rin ng isang counter attack despite being pinned down sa lupa. Habang papalapit ang atake nitong si Garuda papunta kay Kenjaku ay bigla namang nakita ni Kenjaku papalapit din pala si Yuki Tsukumo papunta sa kanya. It was at this moment nang makita nating na-realize na pala at natuklasan na nitong si Yuki Tsukumo kung paano nagwo-work ang curse technique nitong si Kenjaku, specifically itong gravitational control. Nasabi dito nitong si Yuki Tsukumo or para bang inisip niya lang dahil hindi naman niya kailangang magsabi na sa gitna ng laban, naisip niya na ang duration pala ng curse technique nitong si Kenjaku na gravitational control ay umaabot lamang ng 6 seconds. At meron lamang radius ng 2 to 3 meters, which means meron talagang magiging parabang isang napakaliit na vulnerable na movement nitong si Kenjaku na hindi sila tatabla ng gravitational magic dahil hindi nga ito magagamit ni Kenjaku dahil sa kanyang cooldown. Subalit still, dahil nga meron pang ibang curse technique itong si Kenjaku, finifeel niya ang cooldown na yon ng kanyang gravitational magic or technique rather sa pamamagitan ng pag-deploy naman ng mga cursed spirit sa pamamagitan ng kanyang cursed spirit manipulation na talagang magpapakita lamang na wala talagang kabutas-butas ang paggamit ng technique at ang strategy nitong si Kenjaku. However, dahil nga itong si Yuki Tsukumo ang katapat niya ngayon, hindi tatabla ng kahit na anong spirit manipulation itong si Yuki Tsukumo dahil nakita naman natin na maging ang special grade nga na God Ganesha ay pinatumba nila ni Garuda within just one blow. Then habang ginagamitan itong si Yuki Tsukumo, itong si Kenjaku, ng kanyang cursed spirit or rather cursed tool na si Garuda, iniwasan nito ang atake ni Garuda at nag-deploy nga ito ng isang cursed spirit tulad na lamang ng kanyang ine-expect na gagawin na strategy ni Kenjaku. Subalit alam naman natin na hindi talaga tatalab ang paggamit itong si Kenjaku ng kahit na anong napakatigas na cursed spirit as a defense dahil nga ang katapat nga niya ay ang Wrath of the Stars nitong si Yuki Tsukumo. Within just one hit ay napatay agad or na-exorcise agad nitong si Yuki Tsukumo at ni Garuda ang dineploy na cursed spirit nitong si Kenjaku na hindi na natin alam kung anong kakayahan dahil hindi pa man lamang nabigyan ito ng chance or moment na ma-display ang kanyang technique. Alam na dito nitong si Yuki Tsukumo na talagang nagbabay time lang itong si Kenjaku para ma-recover na naman ang kanyang paggamit ng kanyang curse technique na gravity manipulation. Nagland ng napakadaming blows ngayon itong si Yuki Tsukumo sa pag-aakalang na-weaken na nga itong si Kenjaku nang dahil sa ginawang atake nitong si Choso, nang dahil sa paggamit niya ng kanyang barrier technique na ang all-encompassing Garbadatsu.
And at this point ay minamalit na din nga nitong si Yuki Tsukumo ang gravity manipulation nitong si Kenjaku dahil nga natuklasan niya na kung ano ang weakness nito na ang 2 to 3 meter radius at ang duration nito na 6 seconds lamang. Kaya pinagpatuloy niya ang pag-hit ng combinations dito kay Kenjaku thinking na hindi na magbabalik ang chance na ito na bugbugin itong si Kenjaku dahil wala nga siyang ibang magamit na defense at cooldown pa ang kanyang gravitational manipulation. Ikinagulat na lamang nitong si Yuki Tsukumo nang biglang mapatigil siya ngayon nitong si Kenjaku habang hawak-hawak ang kanyang braso as a counter-attack or as a defense. And nakita niya ngayon na parang may umiikot na napakaliit na compressed combination ng mga cursed spirit na parang isa itong napakaliit na Uzumaki. Hindi makapaniwala itong si Yuki Tsukumo subalit bigla na lamang ang nag-launch ang mini Uzumaki na ito ng isang napakalakas na ray papunta sa kanyang mukha na hindi niya nagawa ng kahit na anong defense dahil nga naka-open siya matapos ang ginagawa niyang attacks dito kay Kenjaku. Hindi inaasahan nitong si Yuki Tsukumo na kaya palang gumamit ng mini Uzumaki nitong si Kenjaku dahil maaring ang inaakala nitong si Yuki Tsukumo na kayang gamitin lamang nitong si Kenjaku na Uzumaki ay ang napakalaking version na nagcha-charge pa at napakatagal bago mag-launch ng isang attack. Kaya hindi niya inaasahan ang mini Uzumaking attack na ito. Subalit habang iniisip niya ang napakagaling na ginawang yun ni Kenjaku ay mayroon pa palang follow-up attack itong si Kenjaku habang tinututok ang mini Uzumaki sa abdomen ngayon itong si Yuki Tsukumo. Bago i-launch nitong si Kenjaku ang kanyang final attack gamit ang kanyang mini Uzumaki ay mayroon siyang sinabi dito kay Yuki Tsukumo. Sinabi niya na napansin niya na kahit na daw gumagamit ng Wrath of the Stars itong si Yuki Tsukumo ay hindi naman nagbabago ang bigat ng katawan nitong si Yuki Tsukumo, which only means na kahit na gumagamit siya ng Wrath of the Stars ay hindi nagbabago ang density ng kanyang katawan. Kaya hindi ganun kabigat at hindi ganun ka-durable ang kanyang katawan despite ng kanyang napaka-massives na mga attack. Realizing kung anong napaka-dire situation ngayon ang pinasok niya, naisip ngayon itong si Yuki Tsukumo na napakamaling desisyon ng kanyang ginawa at maaring mapatay siya sa gagawing atake ngayon itong si Kenjaku. And then, inilaunch na ni Kenjaku ang kanyang final mini Uzumaki sa tiyan nitong si Yuki Tsukumo which has caused Yuki Tsukumo's stomach na mabutas ng napakalaki at hindi din yun inaasahan nitong si Choso subalit hindi siya makagalaw dahil nga ginagamitan pa siya ng gravitational control nitong si Kenjaku. And that ends chapter 207 ng Jujutsu Kaisen, isang napakalaking cliffhanger na naman. Kaya siguradong aantayin nyo ang next chapter release nito na hindi naman magtatagal dahil medyo na late na ang ating chapter review para sa chapter 207. It might be na on the next day nga lang ay may upload na din agad natin ang chapter 208 ng Jujutsu Kaisen kaya hindi nyo na kailangang mag-antay. But overall, isang napakagandang chapter na naman dahil kahit napakatagal nating nawala, napaka-solid naman ang nangyaring laban sa gitna ng tatlong karakter na ito. Bagong lahat, kung nagustuhan mo ang ating chapter review para sa Jujutsu Kaisen ay siguraduhin mo nang naka-like, naka-subscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified sa ating bagong chapter release reviews at para palagi ka na ding updated or aware sa recent timeline ng Jujutsu Kaisen. Muli, ito si Updated Weeb and I'll see you on chapter 208 ng Jujutsu Kaisen.